Hello, magandang araw sa inyong lahat. Pag-aaralan natin ngayon ang paggawa ng CRUD gamit ang PDO extension. Una, gawa muna tayo ng database. Ipapangalan natin na CRUDDB. Yan. Lagyan natin ng tatlong table. Pangalan natin na data TV. Tapos tatlong column. Una, yung ID. Tapos sabihin natin data 1, data 2, bakar, yung ID gawin natin auto increment, tapos naka primary. Ngayon punta tayo sa localhost folder. Gawa tayo ng bagong folder. Pangalan natin na PDO CRUD. Yan. Sa loob ng folder nito, gawa tayo ng bagong folder na DAO. Itong DAO na to, dito natin ilalagay yung database connection natin tsaka yung mga function na may mga lamang query. Gawa tayo ng folder na controller. Lagyan na rin tayo ng folder na CSS. Ngayon, ang unahin natin gawin ay yung pag-i-insert. Pero bago yun, kailangan natin gumawa ng database connection. Save natin sa DAO. Nakasave to sa DAO. Pangalan natin na PDO config.php. Dito sa PDO, mag-assign tayo ng variable host equals to depende kung ano yung setup ng inyong database. Yung username, root karaniwang default, tapos yung password ko naman, so blanco lang. Tapos yung database name, ang database name natin ay CRUDDB. CRUDDB. Yan. PDO ang gamit natin. So yan. Kapag ka error ang connection, ito ang mag-handle ng error. So yan, get ngayon dito mag-declare tayo ng variable db equals to new PDO MySQL. Yung host natin equals siya sa
variable host. Tapos yung database natin equal siya sa variable db name. Yan. And then yung username at yung password. Yan. Bali, ito na ang ating database connection. Ngayon, gawa tayo ng add page. Save natin na insert.php. So, ito siya. HTML tag. Gawa tayo ng form. Ang method nito ay pupunta siya sa post, tapos yung action pupunta sa controller slash insert process.php. So mamaya gagawa tayo ng insert process.php na page. Ngayon dito maglagay tayo ng mga input. Input name, lagay muna natin type equals to text, tapos yung name nya dito 1. So ito yung gagamitin natin pag-insert para sa dito 1. Gawa pa tayo para naman sa data 2. Tapos yung insert, lagyan natin ng title para may guide tayo. So folder PDO crude. So ito na yon. Ngayon pupunta siya sa insert-process.php. So kailangan natin gumawa ng page na yan. Nasa controller insert-process.php. So yan. So ito na siya. Ngayon tignan muna natin kung nakukuha yung pinost natin. Data 1. So test 1, test 2. So okay. Ngayon ang kailangan natin gawin, gawa tayo ng function para sa query. Ilagay natin siya sa loob ng DAO. Pangalan natin na PDO
crude o ano na lang, crude dao.php. Yan. So include natin yung kailangan natin include yung video config. video config.php. Tapos gawin natin yung class na crude dao. Yan. Function, mas maganda kung meron siyang public static. Yan. Function insert data. So ito ang ating gagamiting function para sa pag-insert ng data. So bali dito mag-create tayo ng variable insert equals to crude dao. Yan, ito yung function na tatawagin natin nanggagaling sa crude dao. Ito yung crude dao, tapos ito yung function. At ang ipapasa natin ay yung unang post, tapos yung pangalawa. Yan. So tanggalin na muna natin to. Dapat natin i-require yung crude dao. So nasa loob siya ng folder na dao. Yan. If insert ako success, else fail. Yan. Ngayon dito sa crude dao kailangan nating global yung variable gb. Itong variable gb nanggaling ito sa video config. Ito para matawag natin yung connection sa database. So yan, naka global gb na. Ngayon gawa tayo ng try catch. So pdo yan. Kaya ko natin dito sa loob ng try catch, gawin na natin yung query equals to insert into. So mag-insert tayo sa table na
ito, data TV. Insert into data TV, set sa data 1 tsaka data 2, set data 1 equals to, maglagay muna tayo ng pansamantalang string. Tapos data 2 equals to data 2. So, ito yung parameter na pinasa natin. Kung mapapansin nyo, dapat ito yung nakalagay dito. So, di ba dapat ganyan siya? Pero, pansamantala, di na muna natin gagawin na ganito. Di tayo mag-insert direkta sa database. Gagamit tayo ng bind param para secure ang ating pag-insert. Kaya pansamantala ito muna nilagay natin data 1 at data 2. Kailangan natin siyang repair. Declare tayo ng variable equals to yung variable na db. So gamit tayo ng prepare statement, tapos yung query. Ngayon kailangan natin mag bind param. So ito ang pag-bind param. Bind param, tapos ito yung ginawa natin na pansamantala, bis na yung variable o yung parameter, ito yun. So ibabind natin siya o i-assign natin. I-assign natin siya na ang kanyang value ay yung variable data 1. Yun. Tapos i-sanitize natin. Yan. Ganun din yung gagawin natin sa data 2. I-assign natin sa variable data 2. So, yan. So, string din siya. Yan. After nyon, return execute if true as false. So ito sa labas. Yan. Ngayon try natin kung gumagana na pag-insert. So may mali tayo sa statement sa insert process.php sa line 6. Tingnan natin kung saan yun. Insert. So dito walang terminator.
required runs equal to string. So tama ba yung folder natin? DAO crude so nasa loob pala to ng folder na controller, kaya atras tayo ng isa. Using password no. Tuloy natin yung database natin, video config. So may mali dito. video prepare statement sa line 12 may mali. Line 12 prepare tama ba? Yun. So bali yan, nakapag-insert na tayo. Kaya natin ulit. Sample 1 from data 1, tapos sample 2 from data 2. So ayan, meron na. Ngayon ang susunod na gagawin natin ay yung pag view ng laman ng data, laman ng database. So gawa tayo ng bagong file. Pangalan natin na list.php. View view gawa ng tayo ng table para mabilis. Dito natin yung data 1, at yung data 2. Ito natin sa list.php. So ito yung ginawa nating table. Papalabas natin dyan yung laman ng database. Gawa tayo ng function. Public static function view all data.
So, tawagin natin yung database connection natin. So, gamitin natin itong try catch. Select asterisk from data TB. Yan, simpleng query lang. Tapos execute natin. Gawa tayo ng condition if stmt row count is greater than 0. Declare tayo ng variable array. Gawa tayo ng condition na while variable row equals to stmt fetch asok natin pdo fetch asok so yung data array equals sa row. Return yung variable data. Yan. O yan, tawagin natin ang function na to. PHP tag. Tapos tawagin natin yung function. Kailangan natin i-require yung crude.dao.php. Nasa loob siya ng folder na dao slash tapos crude.dao.php. Ngayon, gawa tayo ng variable data equals to crude dao yan. Yan, tapos itong data dito gawa tayo ng for each variable data as value. Siguro taas natin yan. Lagay tayo ng end tag. Value. So yung data 1 tsaka data 2. So data 1 so tignan natin. May mali siya sa
line 39. So yan, medyo magulo siya. Sorry, dapat pala dito. Yan. So, yan. Ang laman ng ito ang laman ng ating database. Ngayon, ang gagawin natin yung pag-i-edit. So, gawa tayo ng page na makapag-edit tayo. Pangalan natin na edit.php. So, ito yung code sa add. Bali, kinapi ko lang. Tapos, gawa tayo ng PHP tag. Require natin yung CRUD na may lamang mga function. CRUD kailangan natin ng kailangan natin ng function na magtatawag ng laman ng database. So, CRUD.do, gagawin natin ay meron tayong view all data. Pero ang gagawin natin view one data. Tapos so kailangan natin mag-get ng ID. So para magkaroon ng value to, kailangan nating makapagpasa ng ID. So magdagdag tayo ng field dito sa ating list.php. Pupunta siya sa edit.php at may papasa siyang ID na ang value ay yung ID na nanggaling sa database. So ang pwedeng ipasa niya ay yung 1 or 2. So ang titignan natin, pinasa niya ang 1 or 2.
Ngayon gawa tayo ng function na view1data. So kinapit ko tong isang function na viewAllData. Lagyan natin yung laman, ID. Tapos ang magiging pangalan niya ay view1data. Ito, view1data. Kapares lang siya dito. View1data. Yan. Lagyan natin ng where ID is equals to, yan, mag-bind, lagyan natin ng bind param. Copy natin to. Bind param ID. Ito yon, ID. Ang laman niya ay yung i-assign natin as variable ID. Dahil number naman ito, so kailangan natin siyang gawing integer. Yan. So dahil naka bind param tayo, lahat ng magiging value ng ID kailangan integer. Dahil kung hindi siya ID or naging string siya, hindi siya papasok. So hindi magiging success ang query. So ito yung purpose ng paggamit ng bind param, para dagdag security niya rin. Ayun. Tanggalin natin to dahil isa naman ang tatawagan natin. So i-return natin kaagad. Yan. Ngayon dito sa edit.php, pwede natin gamitin ang variable na to. Lagyan natin ng value ang input. Ang value na ay yung data 1. Tapos itong isa data 2. So yan, bali ito yung existing na value ng database. Kailangan natin siyang i-edit. Kailangan pupunta siya sa edit process.php sa loob ng controller na folder. So sa loob ng controller na folder, gawa tayo ng panibagong page o panibagong class. Pangalan natin na edit-process.php. So php tag, i-require natin. So nasa loob tayo ng folder, kaya atas tayo isa, tapos pupunta tayo sa folder na DAO, tapos tawagin natin yung root DAO.php. So halos parehas lang siya dito sa insert. Ibahin natin ang pangalan nito, gawin nating edit data. So dito sa pag-edit, kailangan nating ma-identify kung ano ang i-edit natin. Para ma-identify natin, kailangan pati yung ID may pasa natin. So
magdagdag tayo ng panibagong input. Gawin nating hidden at ang kanyang value ay yung ID. Ito yung nanggaling sa database. Pwede rin naman itong get ID kanina. Bahala kayo kung anong gusto nyo gamitin. Parehas lang. So, ang pangalan nito ay ID. So, dito dagdag natin yung ID. Yan. Gawin natin edit para at least tama yung pangalan. Copy natin to. Edit. Tapos dagdag natin yung isang parameter, yung ID. Query update data TV. Set data 1, yan, data 2, where ID equals to, so i-bind param natin. Pwede natin gamitin to. Yan. Ngayon, tingnan natin kung pwede tayo makapag-edit. Sample edit from data 1. So, tingnan natin sa list.php kung na-edit siya. So, ito, sample edit. So, parang may mali, dumagdag siya eh. Tingnan natin kung saan yung problema. Tingnan natin ulit. So, may mali pala sa line 2. Include GAO. So, dito yun. Yan. Medyo mali ang karakter. So, yan. So, tama na siya. Lagyan natin ng konting JavaScript.
redirect natin window location dot href equals to sa page na list.php. Yan. Page natin itong sum. Test 1 test. So, lagyan din natin to. Edit natin ulit. So, di siya nag-redirect. So, kaya lang end tab. Success. Yan. So, susunod natin gagawin yung makapag-delete naman tayo. So, dito sa list, magdagdag tayo ng action. Delete. Pupunta siya sa delete.php. So, sa loob ng controller, yan, at papasa natin yung ID. Sa pag-delete, lagyan natin ng confirmation. One click, return, confirm. So, gawa tayo ng page na delete.php sa loob ng controller. Yan. Ngayon, require natin yung function, mga function. Sorry. Required ones, and then nasa loob din ng controller. Trust tayo ng isa. Pupunta tayo sa folder ng DAO. Tapos yung crude dao.php. Tapos pwede natin copy to. Pangalan natin na delete. Yan.
So, ID ang kailangan natin may pasa. Ngayon, gawa tayo ng delete data. Dito sa pwede natin gamitin itong function na to. Copy natin. Palitan natin yung pangalan, delete data. Yung query, delete from data where id equals to id. So nakabind param tayo. Tapos return natin yan, delete from data tb where id equals to id. So nag-prepare tayo, tapos inasign natin yung id equal sa dito integer, tapos execute natin. If execute is equals to true, so success, else false. Try natin, delete natin itong isa. May mali tayo sa deleted PHP sa line 13. So saan yun? Line 13. So kulang tayo ng end tag. Natin. Okay. So, di pa siya nakapag-delete. Delete data. Tama ba pangalan? Delete data. So, kailangan ng terminator. So, di pa rin siya nag-delete. Tingnan natin kung tama yung query natin. Delete from data tb. So, dapat pala ano to, get ang ating ginamit. So ito, nag-get tayo ID. Success. Yun, na-delete na. So yan yung video crude gamit ng may gamit na bind param, prepare statement. So mas okay na gamitin ito kumpara sa MySQL na ngayon ay deprecated na. So sana na intindihan nyo ating maikling oras na pagtuturo. Hanggang dito na lang. Salamat sa inyo.